So sa nangyayaring ito sa Davao City at inaabangan ko nga po ang pahayag ng mga kilalang mga politiko, 'di ba? Kasi ngayon hindi panahon ngayon para manahimik. Kailangan po talaga na um, kumilos na at magsalita na. Pumili ka na ng side mo. Ang mapang-aping gobyerno o yung, 'di ba? Doon kayo sa side sa gobyerno ni Kuting or sa mga inaapi at winawalang hiya ng Kuting at ahas, lalo na yung babaeng jahas na yan. So, a day after na mabalitaan natin na parang siege na to di ba? KOJC siege na to. Inokupahan ni ano ba ang kanilang layunin mga ate at kuya? Bakit nandyan ang mga yan? Ang mga kapulisan na yan na pinamumunuan ni Diwata Torre. Ano ba totoong pangalan ni Diwata Torre? Ang mukha kasi niya si Diwata Pares eh. Nicolas ba? General siya eh. Nicolas Torre. Okay. Ano ba yung dahilan kung bakit nandyan sila? Bakit 2,000 sila? Isi-serve daw nila ang warrant of arrest para sa isang nanggahasa. So, pinararating nilang rapist si Pastor Kiboloy. Isang tao ganyan kayo karami. Ayun nga po yung aking ano kanina yung aking analogy. Kung gawin kaya sa Katoliko ito, at tahimik ang simbahang Katolika eh. Ako'y miyembro ng Katoliko, so lalo akong may karapatang mambatiko sa aming relihiyon. Okay? So ang atin ngayong kardinal, dalawa daw po sa simbahang Katolika. So si Tagle, si Luis Antonio Tagle, at saka yung pro-prefect, tingi-tingi niya na si Jose Advincula. Okay? Current Arsobispo ng Manila, si Jose Advincula. Dalawang active Filipino cardinals. Nung People Power 1, si Cardinal Sin. Alam niyo bang kababayan ko si Cardinal Sin, mga tet kuya? Pero parang ang tingin namin sa kanya noon ay damunyo dahil nga ang People Power noon ay pakana ng dilaw eh. Kaya wala ring masyadong nakikiisa sa amin, mga tet kuya, sa Friday group namin. Pangit daw kasi ang reputation ng People Power kasi ano yun parang birth child ng mga dilaw, di ba? Dilaw yung People Power. Pero kung ang nakaraang People Power ay politically driven or, di ba, politically motivated and birth child ng mga politikong dilaw, this time, itong People Power 3 ay totoong people power. Walang kilalang personalidad sa likod namin. Alam niyo kung bakit hindi lumalabas pa si PRRD at hindi pa nagpapahayag ng suporta dyan sa EDSA Friday group or nananawagan ng ganyan? And even si VP Sara, hindi nyo naririnig na nagpapahayag na bumaba na tayo or something. Ayaw nilang pagbintangan sila ang magiging beneficiary ng People Power 3. Ayaw nilang maakusahan na sila ang namumuno para pabagsakin ang gobyernong Marcos. Nag-aantay lang yan ng kilos ng taong bayan. Kaya huwag nating i-pressure si VP Sara. Okay? Dahil sa ngayon po, itong pagpapahayag ni VP Sara ng kanyang pagsisisi sa kanyang naging desisyon na samahan si Kuting, ito na po ang first step ng ating pangalawang Pangulo towards the revolution, mga ate at kuya. Okay? Hold on. I-open natin ang statement ng pangalawang Pangulo. Basahin natin, namnamin natin. No? Kasi it's not just asking for forgiveness according nga kay Miss Crisette. Hindi lang to, may malalim tong, meron itong malalim na pakahulugan. Okay? Hold on. Let's open it. Ay, ano ba yan? Bakit ganun? Alrighty. Humihingi ng kapatawaran ng ating pangalawang Pangulo. Ramdam ko, buong Pilipinas na nga tinutukoy niya dito Or sa buong lahing Pilipino na nga siya humihingi ng kapatawaran. Pero eventually, dyan hahantong yan. Hihingi, magsasalita ang pangalawang Pangulo natin at hihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga Pilipino kung bakit sinuportahan niya si Kuting or sinamahan.
Let's read. Sabi ni VP Sara, mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Siyempre, abogada ang ating pangalawang pangulo. Naiintindihan niya yun. Alangan, di ba, alangan lalabag sa batas. Or alangan susuportahan niya ang lalabag sa batas. Naiintindihan niya kung lumalabag na ang kung sino man, abogado nga eh. Kaya nga sila yung magtatanggol sa mga kliyente nila, di ba, kung hindi naman nakakalabag ng batas. Tatanggap ng mga kaso-kaso. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC. I vehemently condemn the gross abuse of police power. Kuting, ikaw ang commander-in-chief ng men in uniform. Bakit hindi mo sinasawata, sinusuheto yung si Diwata Torre? Si Nicolas Torre. So, kinukonsinti mo. Anong ginagawa mo? May narinig ako may ginawa kayo sa Batangas. Ang dami ko narinig sa iyo, Kuting. During the concert, sinabayan nyo ng concert kasi itong nangyayari ngayong ginagawa nyo sa Davao para yun ang pag-usapan yung concert nyo. Ang suplado mo raw. Ni ayaw mo magpa-picture sa mga taong gustong lumapit sa iyo. Tagong-tago ka doon, no? Sakay ka ng helicopter or private whatever. Helicopter po yata. Ilang helicopters ang lumapag dun sa venue sa Batangas, na ang dami yung pinabudbud na ticket para maraming umattend, inulan naman kayo, buti nga. Hindi ka raw nagpapapicture sa mga taong gustong lumapit sa iyo, nagpinipig crunch ba kayo doon? Bakit mailap ka sa tao? Natatakot ka sa sarili mong multo? Ramdam mo na bawas na ang 31 million mo? Or baka hindi totoo ang 31 million mo? Sinuportahan ka ng mga Batanggenyo nung nangangampanya ka. Diba? Dumagsa ang taong bayan doon sa meeting de avance mo sa Batangas. Natatakot ka? Kung nandun ka, dadagsa ang mga tao sa iyo. Tingin mo ba mapapadagsa mo pa? Lalo't ngayon, si VP Sara nagsasalita na laban sa iyo. Let's continue. These acts are not only a blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in every institution sworn to protect and serve us. Yung mga pulis na yan, ang trabaho nila ay protektahan tayo. Pag may mga kriminal na hahabol sa atin, mangho-hold up, manggagahasa, papatay sa pulis, tayo tatakbo. Tapos ngayon silang umaabuso sa atin. Tapos sila sumusweldo sa pera ng taong bayan. Tama ba yan? Tama ba ang ginagawa ng mga taong under sa Kuting? Executive Department, men in uniform, nasa sayo. Hindi mo nasusuheto, inaabuso. Ano ba sila? Private army mo na? Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Ginugurgur, winawalang hiya, ginigimbal, tinatakot, ini-intimidate ang mga Duterte supporters. Napapaisip ang ating pangalawang Pangulo, bakit ganyan ang ginagawa niyo kay Pastor Quiboloy. Dito napapasok mga ate at kuya yung analogy ko patungkol dun kanina sa mga arsobispo and cardinal ng simbahang Katolika. Total Katoliko naman ako. What if si Cardinal Tagle inakusahan, kasi si Pastor Quiboloy hindi pa naman napapatunayang guilty of panggagahasa? What if si Cardinal Tagle inakusahan na ng molestya ng sakristan? Tapos lahat ng mga Katoliko gagantuhin. Halimbawa si Cardinal Tagle, meron siyang compound sa Maynila na hindi lang cathedral, merong eskwelahan, may garden, may coliseum na parang Kingdom at parang Araneta. Like parang MOA na yan, MOA complex. Tapos hahalugugin nila yung buong MOA na yan pagkalaki-laki. Complex, hindi lang yung mall. Lahat na yan, yung may mga SMDC, may mga kondo-kondo. Tapos hahalugugin yun para hanapin lang si Cardinal Tagle. Tapos puputulan ng kuryente, yan ang balak eh. Puputulan ng tubig para magsipaglabasan. Tinitake over nila. This is KOJC siege ang ginagawa ng kapulisan. Hindi na pinapayagang pumasok ang mga nasa labas, pero papayagan lumabas ang mga nasa loob. Papasok ang mga pagkain, pinipigil. Paano yung mga yon? Ang alam ko, pinagkukuha na yung mga cellphone ng mga nagba-vlog doon, hindi na makapag-vlog, wala na. Puputulan pa ng kuryente, so paano natin malalaman na nangyayari sa loob? Tapos sa araw, natutulog ang mga pulis, sa gabi sila maghahalugog. Ano yun? Zombie. Maliwanag ang araw, bakit hindi nyo gamitin yung liwanag ng araw para humalughog?
Tapos aalisan nyo ng mga gadget yung mga tao, magkakandalobat ang cellphone, puputulan nyo ng kuryente. Paano kung walang mga charger, walang mga power bank? Oh, demonyo ang men in uniform ngayon na pinamumunuan ni Diwata Torre. At walang sumusuheto, Marbil, hindi ka nagsasalita, PNP chief ka. Kuting, ikaw ang leader ng mga under sa'yo ang men in uniform. Ano? Tahimik ka. Anong ginagawa mo? Ha, bulagta ka na naman. Anong ginawa niyo sa Batangas? Hindi naman ikaw ang magko-concert, ba't nandun ka di umano? Oh, okay. So, kapag yung compound ni Cardinal Tagle na parang MOA complex, may eskwelahan, may mga condo and whatnot, may mga garden, halugugay ng kapulisan. Tapos yung lahat ng katolikong nandun, hinaharas. Ipe-pepper spray. Nagkakandakalmot, may hinimatay, may namatay. Oh. Anong mararamdaman nyo, katoliko? Yan yung analogy dyan. Iisang tao ang kanilang tina-target, apektado ang mga parishioners, apektado ang miyembro ng congregation. Kung tayong mga mananampalataya, apektado kapag kasi Tagle ay hahantingin naman, anong mararamdaman natin? Iglesia daw yan si Torre Wala pa ako nakakausap na iglesia may kakausapin niya kung magtatanong ako. Kasi parang ang sa tingin ko, naninimbang sa tingin ko hindi na rin masaya ang iglesia. May kakausapin akong iglesia. Tingin ko hindi na rin sila masaya. Pero kapag sa inyo ginawa ito, kapag ginanto kayo manalo, 'di ba, yung leader ng iglesia kung sino man yung mga 'yan, kapag ginanto kayo. Yung ginagawa kasi sa KOJC, ano yan, paninindak sa iba pang religious sect or congregation. Paninindak ito para subukan yung kumontra sa amin, gagantuhin namin. Kung kaya namin ganyan ng isang pastor, kayo pa mga paret arsobispo, kaya namin kayo. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa panghihikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Galit si VP Sara sa'yo, Kuting. Obvious na. Wala na yung prefix. Wala na yung President di ba? President. Dapat nga meron pa yung His Excellency. Ayaw ni PRRD na didikitan ng pangalan niya. Ganyan. Yung mga His Excellency. Di ba ganun pag presidente? His Excellency President Rodrigo Duterte. Ayaw ni PRRD nung may His Excellency. Okay, gusto kanya Mayor lang. Mayor Duterte. Kahit presidente na siya. Hindi na nakalagay, Kuting. Hindi na nakadikit sa pangalan mo dito ang President. Tinawag ka na lang ni VP Sara na Bongbong Marcos Jr. Hindi mo pa nga real name yan. Ferdinand ka, di ba? Ferdinand Marcos Jr. Naway mapatawad nyo ko. You deserve better. Filipinos deserve better. We deserve better president. Yan ang punto ni VP Sara. Gigil na. Okay? Ngayon mga ate at kuya, yung binanggit ko kanina, kung bakit hindi lumulusob dyan si Mayor Baste at saka si PRRD sa KOJC compound, merong alleged directive sa mga nandun ng mga kapulisan na 2,000, 3,000 sila, ilan ba? Ang dami punong-puno, di ba? Talagang nanggigimbal. The moment na tumungtong doon si Mayor Baste at si Pangulong Duterte, dadakpin daw. Huhulihin daw. So martial law na ngang talaga. Mamaya natin pag-usapan yung martial law na yan. Hindi man dinideclare martial law na sa buong Pilipinas. Hindi lang sa KOJC, hindi lang sa Davao. Delikado na kayo, mga Davaoenyo. Malaki kayong syudad, marami ang iyong population, magkaisa kayo. Huwag kayong pumayag na ganito. Illegal ang ginagawa ng men in uniform. Banta na sila sa inyo imbes na magprotekta sa inyo. Sabi ng iba, di ba sinisisi nyo si VP Sara? Na yan kasi, 'di ba? Ikaw naman ang may kasalanan ng lahat. Huwag niyo isisi kay VP Sara. The first step in at least moving on is accepting that you have been fooled, na binudol ka, na you have committed a mistake. Acceptance. 'Di ba? The first step in moving on is acceptance. Dabda. Yung stages of grief. Teka, hindi ko pa pinapakita sa inyo yung stages of grief. Maybe I can open it for you. Pero malimit natin banggitin yan. Dabda, di ba? Let me just open one article for you. Ano ibig sabihin ng dabda? Na stages of 7 nga raw. Ay, mahaba ba yan? Huwag naman mahaba. Okay, got it.
According to Kubler-Ross, stages of grief. Siyempre, yung meaning ng dabda, mga tet kuya, is denial, yung letter D, di ba? Dinideny mo. Halimbawa, ikay namatayan. Hindi patay ang mahal ko, hindi. Deny ka ng deny, di ba? Oh. Or hindi ako nagkasala, ganyan. In denial ka, that's the first stage. Second is, anger. Galit ka, ba't nangyayari to sa'yo? Bakit hindi sa iba nangyari? Ganyan. So, sobrang kalungkutan at pighati mo, di ba? Iba ang sinisisi mo, galit ka. Ano ba yung dabda na yan or stages of grief? Dabda ang abbreviation, denial, anger. Third is bargaining. Pwede bang ako na lang? Pwede bang ako na lang ang mamatay? Bakit siya pa ang kinuha? Ganon tayo, di ba? Ako na lang. O, gagawin ko to, wag lang to mangyari. Ganon. You're bargaining something. Kapalit ng wag ka lang masaktan or what. Fourth stage is depression. Si VP Sara dumanas na yun ng matinding kalungkutan. Umiyak na nga raw yan sa tatay, sising-sisi. At ngayon, tinanggap na niya sa sarili niya acceptance, the last letter A of stages of grief. She has accepted that she was wrong. Tanggap na niyang nabudol din siya, nagkamali siya. And now, humihingi na siya ng kapatawaran kasi tanggap na niya sa sarili niya. Siya'y nagkamali. Siya ay naloko, tao lang siya. Ang galing ng panlilinlang sa kanya. Lalo't merong mangga na eme-eme pa rin kaibigan niya. VP Sara, tanggapin mo na ang katotohanan na blood is thicker than friendship, than water. Kung papipiliin yan between you and Kuting, ang pipiliin ng manggang yan, kapatid pa rin niya. Tanggapin mo na. Now, kung si Pangulong Duterte, mga ate at kuya, ay susugod sa KOJC, or say dapat nga si Mayor Bastian, jompagin niya si Diwata Torre. May instruction kasing huhulihin sila. Sino ang tinutukoy ko kaninang dapat pumunta at sumugod doon at sana gawin mo po ito? Kasi hindi ka pwedeng kantiin ng Diwata Torre na yan. Sino ang tinutukoy ko? Walang iba kundi ikaw, VP Sara. Pumunta ka doon, gumawa ka ulit ng makasaysayang panununtok, katulad kung paano mo sinapok yung sheriff, na may instruction ka na wag mo nang itaboy ang mga informal settlers in Davao dahil wala pa silang tirahan. Wag mo nang i-demolish ang tirahan. Hindi nakinig sa'yo yung sheriff, ginombag mo. Ngayon, kung hindi makikinig sa'yo ang Diwata Torre na illegal naman ang ginagawa, VP Sara, kung nasa Maynila ka, lumipad ka na ng KOJC. Hindi ito pwedeng gawin ng tatay mo at saka ng kapatid mo. Baka nga totoo yung directive na kapag pumunta doon at makita doon si Pangulong Duterte at ang kapatid mo si Baste, ay hulihin dahil obstruction of justice kuning-kuning. Ikaw, VP Sara, ang sumugo doon at panabugin mo ang ngipin ng Diwata Torre na yan. Dahil meron kang immunity, hindi ka pwedeng dakpin, hindi ka pwedeng ikulong. Ikaw ang pinakamalaking, pinakamataas na leader ng bansang ito. Hindi ka nila pwedeng basta-basta kantiin. Unang-una, babae ka. Pangalawa, vice president ka. Immune ka sa kaso. Hindi ka pwedeng kasuhan, hindi ka pwedeng ikulong. Walang ibang pwedeng magpatigil at gumawa ng ingay, pangalawang Pangulo. Kung nakikinig ka, sana makarating sa'yo ang mensahe ng Mumunting Channel ko. Walang ibang pwedeng jumombag doon kundi ikaw para lalo tayong pag-usapan, para lalo tayong gumawa ng ingay at para matakot ang Diwata na yan. Agree ba kayo mga tat kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.